Nagkasalubong ang magtita nga ito nga si Zoe at itong si Giselle. Tinanong ni Giselle itong si Zoe kung kumusta ang libing ng kanyang ina, kung marami ba ang dumalo. Subalit dinedma lamang ni Zoe itong kanyang tita Giselle dahil alam niya na nang-aasar lamang ito at natitiyak niya na malamang natutuwa pa nga ito dahil patay na ang kanyang ina. Wala sa mood itong si Zoe dahil nga dinamdam pa rin niya ang pagkawala ng kanyang ina isang araw pa lang matapos ang libing ng kanyang ina. Sinabihan niya ang kanyang tita Giselle na sana raw ay igalang niya ang kanyang inang si Moira kahit ngayong araw lang na iyon. Subalit nagalit ng husto itong si Giselle. Sinabi nito matapos niyang patayin itong si Kelly, ang kanyang matalik at ang kanyang pinaka-close na secretary. Paano niya ito igagalang sa dami ng ginawang kasalanan ni Moira ay masasabi niyang deserve pa niya na mawala. Wala nang magawa si Zoe dahil noon pa man galit na galit ang kanyang tita Giselle at hanggang ngayon ganun pa rin ang nararamdaman ng kanyang tita kung kaya tumalikod na lamang siya. Sinabi niya dito sa kanyang tita na maaaring maisipan pa raw ng kanyang tita Giselle na magpa-party ngayong wala na nga itong kanyang inang si Moira. Hindi nga siya nagkamali. Maya-maya pa nga ay tinawag niya ang kanyang mga tauhan at sinabi, in-announce na sa lahat na tomorrow ay magkakaroon ng party at invited silang lahat. Nagalit ng husto itong si Zoe. Sinabi nito kay Giselle ng papilosopo na kaya siguro ang kanyang anak na si Justine ay galit na galit sa kanya at mas gustuhin na mawala na lamang siya dahil sa kanyang pag-uugali. Maaring hindi sila okay, ngunit silang mag-ina ay maayos ang kanilang samahan at mahal na mahal nila ang isa't isa, hindi kagaya sa kanilang mag-ina na tela umano gugustuhin ng bawat isa na mawala. Sinampal ni Giselle itong si Zoe dahil nasaktan siya sa sinabi nitong si Zoe dahil totoo naman talaga sila'y malayo ang loob sa isa't isa, hindi kagaya ni na Moira at Zoe. Kahit pareho silang masama ay mahal naman nila ang isa't isa. Hindi pinalagpas ni Zoe ang sampal na ginawa ni Giselle sapagkat binalikan niya ito ng sampal. Sinabi nito na maaring patay na ang kanyang ina at nalulungkot siya. Subalit mas gugustuhin pa niya ang ganun ang nangyari kaysa naman sa kanilang sitwasyon na buhay nga siya, subalit ninanais naman ng kanyang anak na si Justine na mamatay na lamang siya. Kamuntik na nga sabunutan nitong si Giselle sa sobrang galit niya dito sa kanyang pamangkin. Inis na inis siya at sinabihan niya na hindi niya deserve ang apelidong Tanyag. Subalit iginiit ni Zoe na walang magagawa ang kanyang tita Giselle dahil kahit sa gustuhin man niya o hindi ay hindi niya mababago ang katotohanan na anak umano siya nitong si RJ. Bagay na isang kasinungalingan dahil alam naman niya na siya ay binitas, anak siya ni Doc Carlos. Nagkagulo na nga sa loob ng Apex kung kaya't inawat nga sila ni Doktora Minor at pinaiuwi na lang itong si Zoe. Sinabi nito na maiging magpahinga na lang siya dahil sa tingin niya ay pagod na pagod itong si Zoe dahil nga kakamatay lang ng kanyang ina na si Moira. Sa kabilang banda, bigla na lamang may tatawag nga dito kay Lynette at nagtataka siya dahil numero lang ang nakalagay. Hindi niya kilala. At nang sagutin na nga niya ito ay hindi sumasagot pabalik. Tela nakikinig lamang sa kanyang boses. Kung kaya't malaki ang kanyang pagdududa na walang ibang gagawa nun kundi ito lang si Carlos. Maya-maya pa nga ay tinawag niya sa pangalang Carlos, subalit hindi pa rin ito sumagot at bigla na lamang binaba ang telepono. Narinig kasi ni Carlos ang boses nitong si RJ na sinabihan nitong si Lynette na baka scammer ang kanyang kausap dahil hindi ito sumasagot. Natakot din itong si Carlos dahil nakita niya na may mga pulis sa paligid kung kaya't dali-dali at umalis.